Isang mapagpalang hapon po ng Sabado, kabayan. Meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Naging isang ganap na nga po na low pressure area ang cloud cluster na minomonitor natin dito po sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. So kung makikita nyo mga kaibigan, no, kasabay din ito na kumikilos ang habagat or southwest monsoon. Sa ngayon, kung titignan nyo mga kaibigan, meron po itong lokasyon na 785 kilometers west of Iba, Zambales, no? Nakikita nyo mga kaibigan, yung ang pula-pula na yan po yung trap ng low pressure area. Kasama din ho dyan, ito nga pong southwest monsoon or hanging habagat. Kung makikita nyo, halos balot na balot po ng kaulapan, no, ang bansang Pilipinas ngayon. Dahil nga po, bukod dito sa low pressure area na yan, ito po sa may bandang silangan ng ating bansa mga kaibigan, makikita rin natin ng isang kumpul pa ng kaulapan na possible na mabuo po bilang isang low pressure area din sa mga susunod nga po na mga oras, no, or ngayong weekend o inaasahan by Sunday. Malaking bahagi po ng ating bansa mga kaibigan ng apektado ngayon ng trap ng low pressure area kasama po ang habagat or southwest monsoon. Sa area po ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kasama po dyan ng Central Luzon mga kababayan, Batanes, Babuyan Islands, ay makakaranas po ng cloudy skies. Nakita naman natin kalat-kalat na pag-ulan at mga thunderstorm. And usually, bandang hapon ho hanggang sa gabi, yung mga pag-uulan na yan, no, at ating nararanasan yan ngayon. Madalas madalas na talaga sa hapon na nangyayari. Sa area naman po ng Metro Manila, kasama ilang bahagi ng Visayas, ang Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region ay patuloy din po nakakaranas ng maulap na kalangitan na mayroong scattered rains and thunderstorm dahil po yan sa southwest monsoon or hanging habagat. Hindi ho tayo nagkamali ng forecast mga kaibigan, bagkos kung titignan nyo, una talagang nabuo bilang isang ganap na low pressure area etong cloud cluster dito, no, sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Nandyan kasi ang sirkulasyon itong habagat, no, or southwest monsoon, kaya mabilis ho siyang na-develop. From low chance na maging isang ganap na bagyo, possible na pumalo ito or mag-intensifies into medium hanggang high chance na maging isang ganap na bagyo. At kapag ito po ay naging bagyo na mga kaibigan, itong LPA na ito, tatawagin po itong bagyong Waning sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay pang-8 bagyo. Ngayon nga pong 2025 at pangatlo naman ngayong Agosto. Pagdating naman by next month, no, September and October, 2 hanggang 4 na bagyo ang ating possible na posibleng i-monitor. So maging handa ho tayo sa mga posibilidad na pwede pong mangyari. So maraming mga kababayan natin ang nangangambat nagtatanong sa atin kung eto nga bang low pressure area na to, kapag naging bagyo nga ba ay magiging malakas. Sa ngayon mga kaibigan, hindi pa natin matatansya o makikita sa advanced forecast natin. Possible mga kaibigan na maging mahina lamang ito. Pero kapag hinatak po ito mga kaibigan ng high pressure dito po sa may bandang Hilaga, makikita naman natin yung nangyari kay Goryo, hinatak ng high pressure sa taas, kaya hindi po siya directly tumama sa ating Philippine landmass. Pero ibang sitwasyon ngayon dito nga po sa low pressure area na ito. Kapag ito po hinatak ng high pressure sa taas mga kaibigan, possible malaking bahagi po ng Luzon ang maapektuhan nito at ito'y direktang tatama ho sa ating Philippine landmass. Ipanalangin natin na ito'y malusaw mga kaibigan bago ho pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Yan muna ang pinaka-latest update natin sa lagay ng ating panahon, and please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po.